Okay, so ito po yung bread. Kasi bakit pastor ginagawa niya ito ng gabi? Kasi gabi siya, gabi ni Kristo ginawa niya. Yun yung isang dahilan. So, pangalawa, pag sinabing hapunan, gabi. Hindi, hapon yan, hindi yan umaga. So, most of the time, may mga Kristiyano na ginagawa nila yan ng umaga. So, hindi po yan dapat gawin ng umaga. Kasi kung gagawin mo siya ng umaga, hindi mo nakopopyahin kung ano yung ginawa ni Kristo. So, ang ginawa po ni Kristo, ano yun? Magagabi nang siya po ay hulihin. At yung ginawa po na yun po ay dapat kopyahin. Sige nga. Sabi po ng Lucas 22:19. Tingnan niyo po. May ipapakita lang. Luke 22:19. So lang po yan, parang knowledge po sa inyo. So parang trivia yan at sinishare ko din sa inyo. Ayan. Yung pagdampot niya ng tinapay, sinabi niya yung tinapay, yung katawan niya. At yung alak, yun yung tubunan. Nakita niyo po yung salitang gawin ninyo ito. Utos, ano? Pagka sinabing gawin, hindi yan basta, bahala ka kung gusto mo. So, nangangahulugan salitang gawin, utos ako yan. So, kailangan eksaktong parehas yung ginawa niya. Nakita niyo po bakit tatlo lang yung cup? Si Jesus Christ, isa lang yung ginamit nila. Ba't kaya isa lang? Siyempre tayo modern na, hindi na ganun mo. Kasi may... Yan po ay mahal yan. Mahal yan. Parang paso. Oo, parang paso yan. Yung umiikot. Parang pala yung timpla, no? Yan po ay, kita natin. Doon na sa Lord's Supper. Okay, so yun po yun. Dahil ngayon, modern na. Pero kailangan pa rin natin gawin exactly kung ano yung sinabi niya. Gawin daw po yun sa pag-alaala sa Kanya. So itong gagawin na to, pag-alaala sa Kanya. Sa Bible po, walang sinabing i-celebrate ang kapanganakan niya. Wala kahit kaunti. December 25 daw? So, pag December ko na lang, sa ko na lang i-share po sa inyo. Hindi po talaga sa pinanganak ng December. Yan po ay malaking kamalian. So, tingnan niyo po. Yan So, tinapay. may dalawang klase. Yung ostya, yung biscuit, tasty pan bread. Pero yung isa, unleavened bread. Wala siyang halo. May ostya na walang halo. Pwede yun. Pero, ngayon kasi may mga halo na. Hindi na pwede. Ba't kailangan walang halo? Sinless body. Wala si Kristong kasalanan. Tayo, ano tayo? Yung katawan natin. May halo. Alam niyo po, pag pinapawis tayo, May halo. may halo. Mabaho. May halo ka mo. Yun yung dahilan. Pastor, bakit si Kristo namatay? Sabi ng Bible, lahat ng may kasalanan mamamatay. Bakit si Kristo namatay? Hindi siya mamamatay kung hindi yung ginusto ng Diyos. So, hindi si Kristo mamamatay kung pinanood natin kagabi. Sabi niya, Ama, ba't mo ako pinabayaan? Nakaramdaman niya sa katawan niya. Kasi nandun yung Ama na sa loob niya. Nakita niyo kanina yung tumahan yung Espiritu Santo sa kanya. Napanood natin kanina eh. Nung bautismuhan siya ni Juan, biglang may kalapating dumapat sa kanya sa balikat niya. Yun yung espiritu ng kanyang ama na nasa kanya. Yung problema,
Si Kristo, pansinin niyo po, may mapapanood natin mamaya. Kahit anong gawin sa kanya, hindi siya kayang patayin. Hindi. Kahit hagupit, pansinin niyo yung hagupit sa kanya, hindi siya makamatay basta. Kahit iba, binuhat niya yung cross, ang mabigat yun. Tapos yung lagay sa kanya dito, baka tumagos sa skull niya yun. Pero hindi siya kayang patay. Bakit? May kapangyarihan ng Panginoon. Tanong ko, kaya ba ni Kristo umalis doon sa cross? Kaya po, di ba? Ba't di niyo ginawa? Hindi matutupan ng kalooban ng Lord. Hindi masusunod yung gusto ng Ama. Ibig sabihin, gusto ng Ama na mamatay siya. Hindi kasi yung sabi ni Ate J, yung kasalanan natin yung Hindi matutubos. Yun ang pinaka-main purpose ng Diyos. Kung Praise bakit the Lord. niya ibibigay yung anak niya. May tanong ko ako sa inyo. Kaya niyo ba ibigay yung anak niyo para sa iba? Bakit hindi niyo gagawin yun? Si Abraham. Si Abraham, bibigay niya, pero tayo kaya. Nag-iisa mong anak, your one and only child mo, ibigay mo, papatayin para sa kasalanan ng iba? Hindi kaya. Kaya ba ng tao yan? Hindi kaya ng tao yan. Pero, yung Diyos, alam niya kasi may resurrection. So, hindi siya basta gagawin lang na walang connection. Na kailangan, may connection to sa kaligtasan natin physically. Physically and spiritually. Tingnan niyo po dito. May gusto lang pa ako pakinggan. Sa drink po, may gumagamit grape juice. Yung binibili din, yung timpla. Balik mo doon. At tubig. Hindi po yan pwedeng gawin. Kasi bakit? Yung ginamit ng Panginoon, ubas. Ang ubas po, pag yan ay napakapakan, tapos parang kinatas, tapos pinatagal mo yan, magkakaroon ng alcohol yan. Pero hindi, huwag mo lalagyan ng kusang alcohol. Ang wine mo talaga, nagkakaroon ng alcohol yan. Para tumagal. 500 years, hindi yan masisira. 100 years, hindi yan masisira. Pag binaon mo nila, itago mo sa hindi mo masisira kahit anong gawin. So ngayon po, bakit wine? Medyo nakakapagpainit ng katawan niya. Kagabi, sinong nakainom? Nung nainom nyo, may something eh. Parang bumigat yung dito mo. Tapos yung mga ganito, parang nanghihina ng konti para naramdaman nyo, di ba? Tapos after that, pag uwi nyo, wala na. Pero pag uwi nyo nung kagabi, pinainom ko din yung bunso ko. Yan pa, parang sakit ng ulo ko. May pagkain niya, wala. Naramdaman ko din kagabi, pagbalik ko doon, wala. Ibig sabihin, mayroon niyang stimulation. Yun po ang stimulation. Pag tinanggap mo ang Panginoon, may papasok sa iyo. Ano yung papasok sa iyo? Ay, sa inyo dito yan. 2 Corinthians 5:17. Pag tinanggap mo si Kristo, magbabago yung buhay mo. Siyempre, the same, ganun ka pa rin. Pero may magbabago sa iyo. Hindi ka na ganito dati, hindi ka na ganito dati, hindi ka na ganito dati. Hindi niyo po ba, alam ko dati, nandiyan na kayo lahat eh. Nagkakasalubong lang tayo. Pero may panahon na magkakasama-sama pala tayo. Ako nahihiya din ako mag-invite eh. Kasi inisip ko, mabisi yung mga tao dito. Inantay ko yung panahon na ang Diyos ang magpapapunta sa inyo. Ginamit lang si nanay, saka si ate. Pero hindi niyo po yan na, hindi mo may paliwanag na may something na parang gusto ko na. Gusto ko lang pumunta doon. So nakakahiya, ang suplado yung pastor eh. Pero hindi pala yung time. Bumalik na si Arvin. Kaya po, actually, hindi pa pala yung time. Hindi pa pala yung time. Okay.
Kaya ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilaga. Ang ano daw, ang mga dating bagay, nagsilipas. Ano daw po yun? Narito, bawat naging mga bagay. May nagbabago. So, ang pagkain po niyan, may pagbabago. Nagbibigay yan ng pagbabago sa iyo. So, hindi nyo lang po yan ma-expect kasi hindi kaya ng taong baguhin ang sarili niya. Pero mayroon siya, part. Ano yung part niya? Magdi-decision siya. Itanong ko ako sa inyo. Kung ayaw yung magbago, mababago ba talaga? Ayaw yung magbago eh. Sino magdi-decision? Yung Diyos o ikaw? Ikaw pa rin eh. Pero tutulungan ka niya. Kung gusto mong magbago, ikaw magdi-decision sa puso mo. Pero tutulungan ka niya Diyos, dito yan na. Dati, hindi ko hindi ko. Ayusin kita. So, ito po yan. Pag na kay Kristo ka, magbabago ka. Pastor, totoo ba yan? Subukan niyo si Lord. Yung tatay ko nga sa hindi nga namin makausap dati. Pag galing yan, kasi kami mason, carpentero, lahat. Pag uwi ng bahay, parang kami naman, kahit anong gawin namin, basta may makita kaming gagawin namin. Hindi kami pwedeng nakating. Pag may nakita, yung ate ko, pag nagsaing, hilaw, patay. Pag yung kuya ko, may hugasin, ako yan eh. Lahat kami palo. Hindi kami close na rin, tatay. So, nung pag-uwi niya, akala niya, kasi yung pastor na namin, si Pastor Wala, iwas siya ng iwas eh. Nasa kanin, pastor, tagay mo naman. Ganun eh, number one yun. Si tati ko number one sa pag-iinom eh. Isang linggo yan, isang buwan ko yun, isang buwan. Lunes ulit babalik. Pero gusto ko i-example. Ang lingguhan ako talaga eh. Yung araw lang. Gusto ko na i-example, lingguhay niya, pagbalik ko. It was 1996. Galing abroad. Yun yung graduation ko ng grade 6. Pagbalik ko, iba na. Sabi ko, may ibang tao sa bahay. Kung dati, hindi na kami, di ba? Ngayon, iba na. Hindi, lahat nakakausap ko na siya. Niyayakap na kami. Kinakausap na kami. Lahat, apat na kami. Since then, nakita ko yung pagbabago. Doon kami nag-decide na mga kapatid. Sabi ko, susundan ko na yun. Kasi nakita namin yung pagbabago. Ay, si nanay din doon, dati, parang sila pamilya eh. Tagay mo dalawa. Hindi ko yun kasi yun yung kinalakihan eh. Pero, doesn't mean, hanggang doon na lang yun. Yung pala, ang Diyos may magbaguhin. So, that was the time na nakita ko, ang laki ng pagbabago. May instrumento na ginamit. Nanay, gusto nila ng pabayo sa akin kay Pastor. Si tatay naman, may dalang din sa tayo. Ganito, lalagay na kayo, Pastor, sige, may sabihan mo kami, pero iinom ka. Sabi ni Pastor, graduate na ako. Hindi siya pabayo, ganito lagi. Lagi niyang pepeloso ko eh. Pero later, inabot ko siya ng Panginoon. Sa Saudi siya nag-work. Doon sa Saudi, doon yun na naranasan. Nung na-homesick na siya, yung bahay, yung kwarto niya parang lumilig na, hindi na niya. Doon siya nag-decide sa puso. Yung tao ka na, nag-decision din sa sarili niya kung gusto niyang mabago yung buhay. Eh kung bumalik yung tatay, na ganun pa rin. Siguro, siguro broken family lang. Tapos yung mga kapatid ko, hindi susunod kung ano yung sinusunod niya. Siguro hindi ako naging pastor. Kasi yung naging, kung bakit nagkagaling. Sabi ko, nag-decision ako, tutularan ko na siya. Pero dati, hindi mabuting tatay mo.
Ikaw yung Bubog dito. ng Diyos. Sinasat ng bababae dito, nananakit dito, inom dito, barkada dito, lahat na. Kaya hindi nakamagulo eh. Kaunting ano lang, away na. Ganyan. Parang ano po, sa part na yun, hindi nga kami close eh, mga kapatid ko. Takot sa kanya, sanali lang kami. Pero nung nagbago na siya, nandun kami lahat sa tatay namin. Ang pagbago, sabi na. So yun pala mga kapatid. Pag nakikisa ka, bago mo na lang. Hindi nagbabago sa buhay. Hindi po yan yung parang dati lang. Kaya po, yung gagawin natin ngayon, isipin yung part ng pagbabago natin sa buhay natin. Ako natutuwa po ako sa inyo kasi hindi ko man kayo masyado pagkilala, pero nararamdaman ko na parang matagal ko na kayo kilala. Kasi parang hindi na kayo iba. Kasi itong year na yung kakilala dahil dyan sa samahan na yan. Yung pala ba? Parang Yun siguro ay, yung sabi ko, pinagmumuni-muni ko yun. Anong purpose doon? Bakit yun? Matagal na kami yan. Kikita kami ni JL yung apartment ko, tapos sige po, tama ko. Dati nagbabiyahe ako, pinita ko kayo, si ate, siya, si ate Jen. Parang may pa dito. Yun nga lang siguro. So, yun po. Ang purpose ng church na to, hindi po to akin. Hindi po to talaga sa akin. Pag nag-era, pas na maraming bola ko, ano yan? Wala din. Hindi kasi dito yung bahay natin. Pero sa itong naging balas, tutuloy na natin. Bago tayo manood po, magsisircle po tayo. Bilang tayong family. Si Pabiti. Pwede nga pa. Okay, isang kanta lang. John 14, verse 1. Ito yung sabi niya. Hindi kasi ito yung bahay natin talaga. medyo Ito yung sabi. So, huwag kayong magulimahanan. Ang iyong puso, magsisampalataya kayo sa akin. Sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin, kay Kristo. Sa verse 2. Sa langit ito, hindi ko sa lupa. Verse 2. Sa bahay ng aking ama. May bahay ang ama. Ano? 7th dimension po yun. Hindi yan makita ng mata. Ay maraming, ibig sabihin, maraming love. May kwento lang po, di ba? Doon daw, may isa daw, sa church. Hindi madalas kumating. Pagdating daw sa langit, pagtingin niya, saan yung bahay ko dito? Nakita niya maliit. Ayun, yun o. Sabi ko, bakit ang liit? Nung nasa lupa ka, madalas ka kumating. Hindi. Ayun, kaya ganun lang kaliit yung bahay niyo. Kaya yung iba ba't ang lalaki kasi masipag yung Mahal yung materialis. So yun lang po yung halimbawa, encouragement lang yun. Pero ibig sabihin ko, yung sa part na yun, Anong pundasyon mo dito sa lupa? ano ba yung ginawa ko sa lupa? Kaya sabi ko dun sa bata kanina, Oy, hindi magandang bunga ng isip. Kasi may kapalit yun. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, hindi mo naman gagawin sa'yo. Kaya sabi ko, kung hindi tayo hahatulan kung hahatulan ka kung sa ginawa mo. Eh, alam niyo po ba lahat yung naka-record? Pastor, kahit kayo hindi ako nakikita, kasi okay. Kala na hindi recorded yun. Recorded na. At yun ay naka-file. Sa pangalan mo na. Tapos tatawagin ka. Sige, patasan. Revelation 22. Harap lahat. Malaki, mayaman, Lahat. Wala example. Harap lahat sa hukuman ni Kristo.
Second Corinthians. Hindi, ito pa yun. Ano pa yan? Ito na yung talagang final. Final judgment. This is great white throne judgment. Ang tanong, yung na kay Kristo mahaharap. Pagkatapos, hindi na. Bakit? Final na yan. Hindi ka na kasi hahatulan. Pero yung wala sa kanya, bakit? Susumiti ko ang ginawa niya sa Diyos. Tupula ko, may auditing na. O-audit ka, ano ginawa mo dito? Kasi, apat ang mga sige nga. Revelation 22. Pakihanap mo yung puting hukuman ni Kristo. 21. O sige, dyan na lang muna. Verse 1. Verse 1. Sige. Sige, babala ba? Gusto ko lang makita. Ayan. Tignan niyo po doon, hindi na magkakaroon pa ng sumpa. At ang luglukan ng Diyos, ang problema ay nako. At siya ay paglilingkuran ng kanyang mga. Sige, diretso mo. Makikita nila ang kanyang mukha, ang kanyang pangalan ay isa sa kanilang mga. Yung pangalan dito, ang pangalan mo, na nakasulat sa ulo mo, Jesus din. Pero hindi literal kung may nakalagay Jesus. Ang ibig sabihin, kanya na. So, diretso natin. Pakihanap mo dyan yung white room. Great white room. Idiretso ko po yung ano, pero magsisircle na tayo. Great white room. White room lang, white room. Wala. Tagalog kasi yata yung Lukan. Sa Revelation 22. Ayun. Yan. Lala. Ayun, sa actually, ito na lang. 22 na 21 verse 5. Sige. Ito po siya. Yung mga nakalaklok sa lukukan na nagsasabi na ito, ginagawa ang bago ang lahat. Pag nandoon na sa kabila, not necessarily mamamatay lahat. Hindi po lahat mamamatay ng tao. Bakit? Kasi yung iba, pag namatay yung Kristyano, hindi yan mapupunta kung saan. Didiretso sa langit. Eh pagka hindi ka wala kang word of God, hindi ka nakapakinig. Kung si Kristo namatay, saan mo siya pumunta? Alam niyo po ba pumunta si Kristo sa impyerno? Sa impyerno si Kristo pumunta. Pakita mo nga yung illustration. Yan, dun sa isa. Sa impyerno si Kristo pumunta. Para pupunta niya yung tao, kakatulan niya dun sa ilalim. Alam niyo po kung bakit. Kilala niyo si Lazaro at yung mayaman. Si Lazaro, mahirap. Yung isa mayaman. Yung mayaman, saan na punta? Impyerno parehas po yun. Pero anong kalagayan? Paraiso, si Lazaro. Ito naman, pinahihirap. Si Jesus po ay pumunta, nung namatay siya, pinakababa. Pumunta siya sa shore. Dalawa po yung lugar doon. Yung pinahihirapan, paraiso, at yung ang tawag po niyan, pulungan. Alam niyo po kung bakit may mamamatay ng tao? Kung bakit may gumagawa ng masama? Paggabi, bakit kaya gabi? Mas madilim. Malakas yung power. Kasi madilim. May kinalaman yan. Pagka madilim, may kinalaman yan dun sa masama. Alam niyo ba sa ng Bible? Nandyan lang yan sa ulap. Yung espiritu ng masasama, ng demonyo, babababig na ito. Kaya kailangan mag-pray pagabi. Kaya hindi ko alam, may nakawan. Ba't gabi nagnanakaw? Pag umaga nga, medyo mahirap eh. Walang pagnanakaw ng umaga.
umaga madalas. Siyempre may umaga din pag may araw. Pero madalas yan gabi. Ba't kaya? Madilim. Madilim. Wala nakatingin. Hindi makikita. Yun yung time na si Jesus, nung pinapanood natin yung passion, yung demonyo, nakatingin, pinagmamasdan siya. Habang hinahagupit siya, tinitignan siya. Oh. Ang tanong ko po, gusto ba ng demonyo mamatay si Kristo? Ayaw na bakit? Kasi, nung tinukso si Kristo, gawin mo ang bato to. Gawin mong tinapay yung bato. Ayaw ba ni Kristo gawin? Ayaw. Diyos siya eh. Pangalawa, tumalon ka. Inuutusan siya ng demonyo. Ba't hindi sinunod ni Kristo? Kasi hindi na gusto mo naman. Tapos nung may betray na siya, umiyak siya na tulo. Bakit siya umiiyak na tulo? Alam niyo po kung bakit? Kasi nakakatakot mamatay. Si Kristo rin natatakot mamatay. Ngayon, ang gusto ng demonyo, huwag ka nang ituloy. Huwag ka nang magpapako doon sa krus kasi ikaw naman yung anak ng Diyos eh. Ikaw ang hari ng mga hari. Kaya mong iligtas yung tao kaagad. Ba't kailangan pa dumaan doon sa kamatayan? Ito po yung sinisignify mo. Ganon din tayo. Kasi hindi tayo rin. Kailangan natin mamatay. Saan? Doon sa lumang pagkatao. Sino po naka-experience dito na may nag-uusap sa isip niyo? Bawa, huwag mong gawin yan. Ako naranasan ko sa mga ito. Pag galit ka, huwag mong gawin yan. Lalo na yung sa driving. Nagdadrive ako ng 300 sa sakyan. Pag ino-vertical ako, naku, kahit pastor ka parang lalo na, tapos gigit-giting ka ba? Tapos salita ka pa, kamote. Mapapakamot ako. Pero sa mind ko, huwag mong sasabihin mo. Doon sa mind mo, may ibang natinib eh. Magalit ka. Doon sa kabila, wag. Nakalasan niya. Opo. Ang tao, mayroon siyang dalawang kesipan. Guguba ako. Hindi. Hindi. Bakit po eh? Sige na. Ay, di mo ka. Yung mind mo, nagtatalo. Kasi mayroong kasalanan at demonyo. Tandaan niyo po ito. Kung bakit ang tao nagagalit, sa Diyos magalit. Yung parang incredible Hulk ka.